Isang mapagpalang umaga po sa araw na ito, isang masaganang umaga. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Ama, muli sa araw na ito. Kami tinipon mo, bagamat ang iba naming mga kapatid ay nasa on the way. Salamat po sa mga naririto at muli namin pagsalu-saluhan ang banal na salita mong ihahain sa araw na ito sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching. At ang bawat isa pong naririto, magalak po tayo. At ang kasaganaan ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa magtitiwala at sa mananalig sa banal na Espiritu sa dakong ito sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Bago ko po tatawagin ng Ama sa harapang ito, gusto ko pong ibahagi ng kaunti ang kaganapan nga po sa mga bagay na ipinaganap ng Ama sa katauhan po ng ating mahal na Santo Papa, na alam ko po bawat isa sa atin, kahit sa TV lang tayo nanood, naramdaman natin ang kadakilaan ng Diyos. Ang ipinakita niya na kung paano nga sa katauhan ng mahal na Santo Papa. Ako po, mapapahayag ko lang po, kapraso lang po, subalit talagang sa pamamagitan ng Espiritu, ipinakita niya ang kababaan ng Panginoon sa katauhan po ng mahal Santo Papa. Kung paano nga po gusto niyang apuhapin ng lahat ng tao. Naibig niya lahat, maapuhap niya, makamyan niya upang maipadama niya ang pagmamahal. Alam ko po na kung napagnilayan po natin, mababasa po natin sa kanyuan ng mahal na Santo Papa ang kagalakan sapagkat nakita niya kung paano ang pananampalataya ng mga Pilipino sa dakong Pilipinas. Buhay po ba ang Diyos? Opo, totoo po yun. Alam niyo po sa TV lang po natin panoorin, talagang sa pamamagitan ng Espiritu, hindi po sa katauhan natin sapagkat alam niyo po, ang Panginoon, ipadadama po niya talaga. At yun po, talagang sasabihin ko po sa inyo kung totohanan, talaga pong babagsakan luha mo sapagkat bakit nga po ipinaganap ng Panginoon ng kung paano sa dakong ito na yun po sana tayo bawat isa po mapagnilayan natin kung bakit ipinaganap ng Panginoon yung ipinakita niya nilahat po niya. Maging sa ngayon ng gobyerno ng pamahalaan, nilahat po niya kung paano ang nakikita niya ng Panginoon ang kaganapan sa buong mundo at sa bansang Pilipinas. Kaya po, isa po nga pumasok sa kaisipan ko ang kababaan na pagsasalo-saluhan natin. Kung paano ipinakita ng mahal na Santo Papa sa pamamagitan ng Panginoon ang espiritu ng kababaan. Na kung paano gusto niya nga ang apuhapin ng bawat tao na sa kabila ng kanyang posisyon, hindi niya inalintana ang kapaguran sapagkat siya ginagabayan ng banal na espiritu. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Sa kabila po ng kaidaran ng ating mahal na Santo Papa, kung wala ang espiritu sa kanya ng Panginoon, talaga pong mapapagal. Subalit wala po akong nakitang bakas na pagal sa panonood ko sa kanya sa mag-isa TV man lang po. Kaya po sa ating pong lahat, bawat isa po, alagad, kaps, tagasunod, kababaan. Meron na po ba tayong naipaganap sa sarili natin ng kababaan? Ano po? Napakadali pong unawain at napakadaling ipaganap ng Panginoon kung siya po ay nasa sa atin. Sapagkat katotohanan ko rin pong tutulan sa inyo kung sa bilang tao, mahirap ipaganap yung kababaan. Subalit alam ko sa dakong ito, unahin ko na po yung sarili ko bilang halimbawa sa inyo na nandiyan ang Panginoon. Nang dahil sa Kanya na ipaganap ko yung kababaan na sa dating buhay ko hindi ko kayang gawin sa kapwa ko. Sa kabila ng ikaw ay inaragabyado sa bilang tao o ikaw ay dinudusta sa ngalan ng Panginoong Hesus dahil nakilala mo siya. Alam niyo po, nagagalak ang Panginoon
kapag ka naipatupad mo sa sarili mo yon, na yung kalooban niya, nakita niya sa'yo, totoo po, magagalang ang Panginoon. Sapagkat yun po ang kalooban niya, yung makita sa bawat sa atin, yung kababaan na ipinatupad niya dito sa lupa. Kaya po sa umagang ito, sa ating pong sarili, na ipaganap na po ba natin ang kababaang mula sa Panginoon. Yun po ang pagsasalusaluhan natin. At sa mga tagusunod at pasyente, sa lahat po sa ating naririto, gusto ko pong unang tawagin ng isang nakikita kong sa tuwin na naririto, isang tagasunod na lingkod na simbahan na alam ko po, nasumpungan niya sa dakong ito ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Pukunching at sa bawat sa ating naririto. Tayo, dinala ng Panginoon dito, hindi po ng sarili natin, hindi ng saga ng ating kagustuhan, kundi sa kalooban ng Ama. Tinatawagan ko po si Tata Piling na Manyo upang ipahayag ang kababaan na nabigay sa kanya ng Panginoon. Hindi kami Manyo, Garcia. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Hindi ko po kasi ini-expect na ako'y pagsasalitain ng ating kapatid. Pero natutuwa po ako dahil nakita ko si Tita Mirna na siyang makapagbibigay ng aking matagal nang pinapangarap na ang kababaan po ng loob ay matagal ko nang minithin na gawin. Manaka-naka bilang tao ay nangyayari pa rin po yung bilang tao. Sa loob po ng haba ng paglilingkod ko sa simbahan, masasabi ko na po na isa na ako ron sa may mababang loob. Sa katunayan po, meron na akong mahigit 30 taong alipin ng pare. Nagsisilbi ko sa pare. Paano hindi ako magpapakababa? Ay ano yung ipagmamalaki ko pa kung hindi ako, kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan, pagkatapos ay ikaw naman ay wala yung dapat makita sa ng iyong kapwa. Marami pong salamat. Alam po ninyo, dati rin ako na nagpupunta dito, hindi pa itong na to. Isa pong paanyaya siguro ng Panginoon na may sumakit sa akin na naramdaman ko noong October 12. Hindi ko po pinapansin to dahil na alam kong mahal ako ng Diyos. Minsan po, nagising ako na napakasakit yung dibdib ko. Pero ito po ay pinatingnan ko na sa doktor, ang sabi, may nagbabara akong ugat sa puso. Minsan po, nung A12 ng madaling araw, akala ko may sumaksak sa dibdib ko, nagising ako. Nung magising po ako, inaya ko yung misis ko sa panaginip ko na magpagamot sa Candaba. Ayon po sa panaginip ko, nadaanan ko si Apong Konching dito sa may bilaran ng palay na naglalakad papunta rito. Como magkakilala naman po kami ni Apong Konching, sabi niya, "Uy, saan ka pupunta?" Magpapagamot po ako sa Candaba at masakit itong dibdib ko eh. Ang sabi po sa akin mo lang kadalhin gagaling ka. Kinabukasan po noon at 13 ng Oktubre, dito na kami nagtuloy ng misis ko at sasabihin ko kay Apong Konching na may sumasakit sa akin. Sabi ni Apong Konching, "Wag mo nang sabihin, alam ko na yan."
Salamat po na mula noon ay hindi na sumasakit itong yung aking dibdib, na ang ikinatatakot ko po kasi, ang pinakamahirap sa akin na mangyari ay yung hindi ko kayang magpa-doktor dahil kami po ay kapos sa pera. Ang totoo po, binubuhay lang kami ng aming anak sa pamamagitan ng kanilang pagpapadala. Kaya ang magpa-doktor po ay napakahirap para sa akin. Kaya po ito yung aking ipinagpapasalamat na ito po ang aking binabata. Kung minsan nga lang po ay nagkukulang kami ng atensyon ng pagpunta rito. Kasi po nitong nakaraang isang linggo, nagpiesta po sa amin sa Bisal Santo Niño. Kagalingan po, umulan naman ng malakas, hindi ko kayo nakumbida. At kaya po na-traffic yung mga imbitado ko, ay maghapong umuulan nun. Awa po ng Diyos, maraming napani sa pag-iintay ko sa kanila. Kaya po ako natutuwa na isa. Nakita ko si Tita Mirna. Matagal ko na po kasing pinangarap na ibahagi yung kung kaya ako nakadama ng natikman ko ang ganitong buhay, bagamat ako ay nang umaasa na lang sa aking mga anak, ay noon po pong ako'y bata pa, hanggang sa ako'y ganito ng edad, wala akong inaantay sa Diyos kung hindi yung salita niyang mag-intay ka lamang. Kaya po, nung makita ko si Tita Mirna rito at saka nung nagdadaang araw na nandito ako, huwag sana ako kung matawag dito sa harap nang wala si Tita Mirna dahil ipaaawit ko po sa kanya yung basta't maghintay ka lamang. Marami pong salamat. Tita Mirna. Maraming salamat po, Tate Piling. Sige po, bibigyan po natin ng daan yung kanyang kahilingan sapagkat gusto ko pong linawin nyo ng tinurin niya siya bilang isang lingkod. Talagang kung hindi ka susuko sa Panginoon, kung hindi ka magpapakababa, hindi mo gagawin ang maglingkod sa simbahan sapagkat ito po ay isang obligasyon na hindi binabayaran kundi pakinabang ang iyong makukuhang mula sa Panginoon. Amen po ba? Kaya masalamat po, mahal na kapatid. At yamang gusto mong tawagin si kapatid bilang mag-aalay ng awitin, si kapatid na Mirna. Purihin po at dakilain ng ating Ama sa taong nagpapakababa, tuwirang pinadadama mong ikaw ay dakila. Salamat po, Ama. Palakpakan po natin ang ating Amang dakila. Puno ng kababaan, kagandahan ng kalooban niya. Salamat po, Panginoon. Sabi nga po ng kapatid na Tata Piling, hindi niya rin inaasahan na siya'y tatawagin. Gayon din po ako. Basta po pag umaga na hawak ko na yung libro, ingiti ako kay Mami Betchy ko at sasabihin kong umaasa ako, Mami, sa Ama. Bagamat hindi ito ang nakatalaga sa isip kong aawitin, ang nais ko po ay yung awiting ibinigay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ni Mami Betchy ko. Yun po bang awitin na kung sa awiting pansanlibutan ay pinamagatang ang tao'y marupok, kaya hindi makapagpakababa. Ano po? At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nagdatal sa katauhan ni Mami Betchy ko ay iniba po ang lyrics ng awiting yon. Subalit, ito pong ipinalit kong awitin na hinihiling ng ating kapatid na Tata Piling ay may pinamagatang basta't maghintay ka lamang. Kalooban din po ito ng Ama. Ito batid ng lahat awitin na pangsanlibutan.
Datapwat, ang awiting ito ay patuloy na idinaratal ang mga lumang awiting ito sa katauhan ng ating kapatid na Mami Betchico na kung saan inire-revive po ng ating banal na espiritu. Sa kanyang katauhan ay pinapalitan po ang mga liriko. Kumbaga po, halimbawa, sa pag-ibig, maghintay ka lamang, makakatagpo ka ng pag-ibig ng isang tao na magmamahal sa'yo. Subalit dito, sa awiting mga ipinaaawit sa akin ng Ama, ay gayon din po naman, kaukulan sa pag-ibig, sa kababaan ng kalooban, subalit ang lahat ay patungkol sa kanyang magandang kalooban. Ano po? Kaya salamat po. Sabi ko rin sa sarili ko, ang dami kong gustong tupdin kapag tinawag ako ng Ama. Subalit sa puso ko, kay lakas ng pandama, lahat kayo, maraming nagmimiting tumindig. Hiniling ko ito sa Ama, sabi ko kay Mami Beth, tulungan mo akong dumulog, na kapag tinawag ako ng Amang umawit lang, aawit lang. Kung magkaminsan, hindi ko mapigil yung labi ko na magbahagi ng kaukulan sa tema. Subalit may bukas pa, kaya po siguro, tuwiran na po akong aawit para sa ating Panginoon, para sa ating kapatid na tatapiling, kapatid na piling na kung saan siya po yung inudyokan ng Panginoon na marinig ng awiting ito para po sa ating lahat at higit sa lahat sa bawat may kaukulan. Sabi nga po, bakit nga po ba nag-uugnay-ugnay? Nadyan po pala ang mahal na guro na kung saan. Hindi, sabi niya makakaawit ka. Hindi po lingid sa inyo mga kapatid, ano po, nung nakaraang magpapasko, 2 linggo po halos binawi ang tinig ko na pahiram ng Ama. Subalit pinupuri ko siya dinadakila, unti-unti na po niyang ibinabalik, bagamat medyo hirapan ng kaunti. Sabi ko nga, habang may tinig pa akong naririnig, iaalay ko ito sa iyo, Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ng mahal na guro. Sige kapatid, kaya mo yan. Kung paano kaugnay sa tema ng kapatid na JR, kababaan, baba mo ang tinig mo, tutulungan ka ng Ama. Kaya po, huwag namnamin ang kaukulang estilo ng pag-awit, kundi namnamin po natin ang mga lyrics na ibinigay ng banal na espiritu sa katauhan ni Mami Betchico at pinahintulutan naman ng ating minamahal na Apo Kunching na siyang ginagamit ng ating Panginoon sa dakong ito. Basta't maghintay lamang tayo, kakamti natin ang lahat ng bagay na ating minimiti. Kababaan ay manahan sa atin. Salamat po, Ama. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nila ang ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumabang ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at iyong mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighating kasawian. Ang pangarap mo ay magagamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang
awitin pong ito ay para sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka na may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay. Hindi dahil nabigo ka, ay di ka narinig. Ama'y laging nakikinig sa anak niyang giliw. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po, Ama. Maraming salamat po. Ang ganda po ng awitin. Bawat istansa may mensahe kung inyo pong ninamnam. At ang katotohanan po, awiting kung pagninilayan natin, pahayag din naman ng Espiritu na ang tao raw po kaya nahihirapan dahil nagmamadali. Ang gusto ng Panginoon, hintayin natin yung kaloob niya. Kaya po ang tao raw nadadapa sa kagustuhan niya, nagdudumali, makamtan yung bagay na hindi pa nakalaan para sa kanya. Sapagkat ang Diyos nagtatakda, naglalaan, kung takdadang para sa iyo, ibibigay niya. Yan po ang katotohanan. Amen po ba? Opo, totoo po yun. Sapagkat sabi nga, hayaan nating ang Diyos ang magplano ng ating buhay. Sapagkat dun sa mga pagkakataong ipinaplano niya, may takdang panahong paghihintay. At may takdang panahon na ibibigay din po niya yung marapat na para sa atin. Subalit, sabi niya, kaya daw po nahihirapan ng tao, naghahangad, naghahanap ng wala sa kanya. Subalit doon po sa mga bagay na nasisihan ng dahil sa Panginoon, kung ano po yung nasa kanya, nakukontento at nagpapasalamat. Kaya may kapayapaan po yung kaisipan. Amen po ba? Opo, yun po ang katotohanan. Yun po ang pinapasabali ng Panginoon. Kaya sabi nga sa awitin, maghintay ka lamang
may takdang ibibigay ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Ama sapagkat sa bawat araw nga binibigay niya yung bagay na dapat matutunan natin sa dakong ito. Kahapon po, napakaganda po ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching kung ating pong napagnalayan. Bakit po puro pagtutuwid? Sapagkat nakikita po ng Panginoon yung po nga mga bagay na nagaganap sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya po napakapalad po natin sa bawat nakakarinig ng pagtutuwid kung inilalagay sa ating puso at isipan, hindi po makikinabang yung kapwa natin kung hindi ikaw. Na alam mo sa sarili mo, kung nagnilay ka, may dala ka. At narinig mo sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, sa katawan ng mahal na Apo Kunching, na ikaw ang tinatamaan, hindi ka dapat magdamdam. Yun po ang katotohanan. Kundi magpurit, magpasalamat kasama, sapagat nang dahil sa Espiritu, may taong ginamit siya sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya purihin natin at pasalamatan, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, isang tagusunod rin po sa katauhan po ni kapatid na Opel Sangkap. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat muli po nagkaroon po ng pagkakataon na magbahagi po ako dito sa harapan upang nagpurit magpasalamat sa ating Panginoon. Una po sa galak na ipinagkaloob niya po sa akin sapagkat kaukulan po doon sa tema ng ating kapatid na JR na kababaan. Sa kababaan po na kaloob ng Panginoon sa aking katauhan, sadya nga pong napakahiwaga ng Panginoon sapagkat lahat po ng kahiwagaan nakakamtan ko po sa aking buhay, lalo na po ngayong kasalukuyan na hayaan niyo po na ibahagi ko sa inyo yung pinagkaloob niya po sa aking pamangkin na pinatotohanan lang po ng Panginoon na sa kababaan po ng bawat isa sa atin, meron po siyang magagawang hiwaga sa ating buhay. Noong pong dalhin ko po dito yung aking pamangkin na sa pagbabasketball po niya, nagkaroon po ng sa buto. Ang sabi po ng mahal na Apo Kunching, 3 buwan daw po. Subalit, may pasubali po siya sa amin na pasubali ko, kung magiging totoo ka sa iyong isip, sa inyong puso, wala mang 1 buwan, gagaling yan. Purihin ang Ama sapagkat naganap po yun sa pamamagitan po ng pagpapakababa po namin sa Panginoon sapagkat wala po kaming sapat na kakayahan na dalhin siya sa ospital. Tinuran po ng mahal na Apo Kunching kung hindi tuwirang magbabago ang isip ng aking pamangkin, pinadadala na po sa ospital. Subalit sa kababaan nga po na kaloob ng Ama, nakamtan po namin yung kagalingan. Kaya doon po ako nagsusumikap, nagsusumakit na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon sapagkat napakarami po niyang pinasisilay sa aking buhay. Sadya nga po na isa pong mensahe ng mahal na Apo Kunching kahapon ang tumimo sa aking puso na sa paglilingkod mo sa Panginoon, sadya nga pong napakahirap na lalo na po sa pamilya mo na hindi nandun po yung kaukulan na gusto mo mang makihalubilo sa mga pamilya mo. Subalit, hindi nga po nila lubos na maunawaan sapagkat lalo na po kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon. Kaya dun po sa bawat kaukulan na minimensahe ng mga kapatid natin dito sa harapan, napakahirap pong magsalita na hindi po nangyayari sa ating buhay sapagkat nakakatakot po sa ating Panginoon. Ako po ganun po yung
natutunan ko po sa dakong ito. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kababaan ng loob na itinanim niya sa aking puso. Alam ko po na kalooban ng Ama na matindig po ako dito sa harapan na to sapagkat mga nakaraang buwan po na yan, mayroon po akong minithing awit na hiningi ko po sa ating Nay Mirna. Subalit, bago ko po natanggap yon, mayroon pong isang awit na pinaisip sa akin ng Ama na sa akin pong panaginip na gusto po niya awitin ko siya. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat alam ko po ito po yung pagkakataon na ibinigay niya sa akin na naririyan lang po ang ating Panginoon. Patuloy at patuloy lang po tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Hindi niya po tayo pababayaan. Magpakababa po tayo ng lubos sa Kanya. Sa ganun po makakamtan po natin kung ano man po yung layunin natin na mula sa ating Panginoon. Para po sa ating Panginoon at sa mahal na Apo Kunching. Nariyan ka, kailan may di mo iniwan. Nariyan ka, di mo pinabayaan. Nariyan ka, hindi ako nangangamba. Sa hirap o ginhawa man, nariyan ka kailanman. Bawat pagdaanan ko ay nariyan ka, minamahal ako. Ako'y inibig mo ng tapat sa puso mo, mula pa man noon. Nariyan sa piling ko, kailan may di nagbago, maaasahan ko. Nariyan ka pag-aalalay, hindi na kailangan. Puso ko'y panatag na nariyan ka, kailan may di mo iniwan. Nariyan ka, di mo pinabayaan. Nariyan ka, hindi ako mangangamba. Sa hirap o ginhawa man, nariyan ka kailan pa man. Bawat pagdaanan ko ay nariyan ka, minamahal ako. Bawat ngiti, dinulot mo ang init ng kalinga mo. Bigyang kulay nito ang bawat araw ko. Ulit-ulitin mo, isiping alaala mo sa aking damdamin. Sumisigla sa tuwing nariyan ka, kailan may di mo iniwan. Nariyan ka, di mo pinabayaan. Nariyan ka, hindi ako mangangamba. Sa hirap at ginhawa man, asang nariyan ka. Bawat pagdaanan ko ay nariyan ka, minamahal ako. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat po muli, aming dakilang Ama.
Tunay nga po yung sinabi ng awitin, kailangan nariyan ka sa bawat pinagdadaanan natin. Kapag kinilala mo ang Diyos, sigurado gagabay sa'yo. Amen po ba? Opo, totoo po yun. Bawat naghahandog po ng awitin, talaga pong mararamdaman niyo po na dito po ang pinaparangalan natin ang Diyos na buhay, ang Panginoon. Sapagkat dito po ang nagbibigay sa atin ang Diyos na buhay, ang Panginoon. Hindi po ang ating kapwa. Sapagkat sa banal na Espiritu, gagamitin ng ating kapwa kung ito ay tumatanggap ng mainam sa bawat mensahe. Kaya po muli po palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Muling mag-aawit, mag-aalay daw po ng awitin ang guro ng choir, si kapatid na Gloria. Ay, hila-hila ko po ang mahiwagang kopya. Okay. Nung pong isang araw, ang kapatirang Divine Mercy po ay nasa Quirino Grandstand at doon po ay tinunghayan, umattend sa isang pagtitipon kung saan po ang banal na misa ay inatinan po nila sa pangunguna po ng mahal na Apo Kunching. Ang ating pong tema ay tungkol po sa kung paano nga po ang pagpapakumbaba. Ang ating pong Santo Papa ay isang halimbawa na kung paano sa kabila ng kanyang karapatan ibinigay ng ating Panginoon, siya'y itinaas, subalit nanatili siya sa pagiging mababa, na iyon naman po ang nais ng ating Diyos Amang Dakila. Subalit sabi nga po, bago tayo magawang magpakumbaba, paano natin magagawa na magpapakumbaba tayo, di po ba? Napakahirap, no po? Pakiramdam mo, pag nagpakumbaba ka, para kang kawawa eh. Ganyan po ang lagi nating damdamin eh. Tatanggap ka ng pagkakasala mo, may katwirang ka man, talagang dahil sa pagpapakumbaba, gagawin mo yon. Subalit, sabi ko nga, bago ka magpakumbaba, kailangan meron ka nung pag-ibig sa kapwa. Kung narinig po nyo yung sa misa, nung pong ating sa Banal na Santo Papa, mahal na Santo Papa, alam nyo po ba na ako po ay nasa TV lang nung araw na yon. Nakikinig po ako ng misa. Nag-iisa lamang po ako pero dumating po sa akin yung ako po ay naluha. At habang nakikinig ako ng misa, tumutulo po yung aking luha at sabay na ako'y nananalangin. Sapagkat sabi ko po, Panginoon, nawa ang mga laksang tao na nakikinig sa misang ito na pinihatid mo sa dakong kung saan yung Quirino Grandstand, naway maramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon na kung bakit po nila inihatid ang Santo Papa dito sa Pilipinas. Sapagkat sayang naman po ang kapagalan kung hindi isa sa puso. Ang katotohanan po ang mensahe ng Santo Papa ay mababaw, ano po, kumpara sa naririnig natin dito. Kumpara po sa mensahe na naririnig natin dito kay Apo Kunching, malalim po yung mga mensahe dito sa dambanang ito, kumpara natin doon sa narinig natin doon sa Quirino Grandstand. Subalit bakit po ganon? Ang effect sa tao, bakit ka naluluha? Hindi po tayo naluha dahil sa Santo Papa, kundi yun po ay pagpapadama ng banal na Espiritu sa atin, katauhan, sa pamamagitan ng Santo Papa. Kung paano po dito sa dako na ito, gayon din po, sa bawat mensahe ng Banal na Espiritu gamit ang katauhan ng Apo Kunching, nararamdaman po natin yon. Gayon din po iyan. Gamit ang ating pong mahal na Santo Papa upang ipahatid ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya po, sabi nga, ang lahat ng bagay ay magagawa mo kung mayroon kang pag-ibig sa puso mo. Kaya't marapat po natin na bagamat wala na ang Santo Papa, bumalik na kung saan siyang dako, nais ko pong muling ibalik sa inyo ang awit na ito na inawit sa Quirino Grandstand. Bagamat hindi po kami gano'n nag-practice ni kapatid, susundan na lang po niya ako. At ang awit pong ito ay inahandog ko kay Madam Cathy, na nakalimutan ko nung isang araw, si Cathy Chico Lee. At syempre po si
si Abby na nasa Singapore, anak ni Mother, si Emily, si Raymond, kapatid natin sa Japan, sila Tita Lenny Edraisa, Tita Au, magpagaling ka, ang aking pong shepherd na alam ko inuubo-ubo siya, kay Wesley, kay Donna, nakachat ko kanina, at siyempre po, yung sabi kanina, nandun ako kay kapatid na Opel, sabi ni kapatid na Nenet Bartolome, kapatid, ayun ang best friend mo. Sabi ko, sinong best friend mo? Yun pala ay si best friend, ayun Eka, si Espanyol. Hello po, kapatid na Jess at Irene Espanyol, ayun kumakaway. Maghanap lang po kayo ng bilugang mukha, singket, na parang incheck o kaya'y hapon, na gwapong-gwapo. Yun po ay si kapatid na Jess. Isa po sa aking anghel na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Hindi ko makalimutan ang napakagandang ginawa mo sa aking buhay. Naging parte kayo ng buhay ng aking mga anak. Salamat po sa inyo. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Walk every step, every smile, every road, and tell the world of His love. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring His message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them on. Fill the world's darkest corner with His light from walk above. Walk every step, every smile, every road, and tell the world of His love. Kapatid na Mirna, Jawit po tayo. For God so loved the world, He gave us His only Son. Napakaganda po ng meaning. Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us this message of love and sends those who hear to bring His message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every smile, every road, and tell the world of His love.
pag-ibig ng Ama, inaalay sa inyo. Naway madama ito ng mga anak mo. Ipinako sa krus ito, buhay ay inalay na totoo, upang tubusin ang sala ninyo na pag-ibig inalay. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them on. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world, tell the world of His love. Alam niyo po mga kapatid, Thank you, English Lord. po yan, ano po, English. Kasi po ako, hindi rin po ako bihasa. Kapag English po, nako po, tanungin niyo na po ako, wag lang po English. Kasi po, hindi ko po masyadong naiintindihan. Kasi nga po, dahil bunga nung una, yung kahinaan mo, bilang tao, wala kang alam, dahil mangmang ka. Pero ang hindi ko po maintindihan, kapatid, kahit English yung kanta, hindi ko man po nauunawaan, nararamdaman po ng puso ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman po yung kanta. Ang nagpapadama po sa akin yung banal na espiritu. Sa pamamagitan po ng awit, ibinibigay niya. Pinararamdam niya sa ating lahat, hindi lamang po sa akin, hindi lamang po sa kanya na umaawit. Yung tunay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Nawa po, sabi nga, ang Santo Papa ay lumisa na, subalit kailanman hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu niya. Higit lalo po sa dako na ito, sabi ko nga, mensahe doon sa Quirino Grandstand, mensahe dito, ano po ang pinagkaiba? Di po ba? Kaya po saan man dako tayo naroroon, namnamin natin kung ano yung mensahe na nais ipahatid ng ating Ama. Magagalak po ang puso natin kung tatanggapin po natin. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa awitin. Nandito na po ang mahal na po. Isa lang po ang iwasan sa atin ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, kung totoong natanggap na natin ang Banal na Espiritu sa dakong ito at sa bawat araw na mensahe ng mahal na po Kunching, isabuhin natin sa ating sarili na ang bawat sinasabi natin, katotohanan natin nagagawa para sa Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maraming salamat po sa lahat